Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin para makagawa tayo ulit ng mga panibagong kaalaman, mga video tutorial patungkol dito sa ating mga motor. So ngayon araw po mga bro, meron tayong ginagawa dito na Sniper 150. Galing pa ito ng Calamba, Laguna mga bro. Ito magre-rewiring tayo kasi kung makikita nyo naman, ang wiring niya ay gutay-gutay na. Ayan sa kabila Ayan naka all eye pa yan mga bro na Sniper 150 rewiring. Tapos maliban sa rewiring, ito mga bro ay nagkakaroon ng error 1 at saka nagkakaroon ng error 3. Okay, so ayan mga bro, bago natin umpisan yung ating video, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag subscribe para po palagi kayong updated pag mayroon po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Ayan mga bro, so ito yung ginagawa natin. Kung makikita nyo ay nakalas na po natin yan nakalas na natin yung mga pairings para makita natin yung mga wires. At nung kinalas nga natin mga bro ay marami talaga mga wires na gutay-gutay na. Ito mga to, di ko lang kung saan ito mga to Tapos ito mga bro, bigyan ko lang kayo ng kaunting tips history. Ito kasi mga bro galing na rin sa pagawaan So bale yung error niya ay 3 beses nang pinadiagnose, hindi ma-detect yung error mga bro kung saan nang gagaling. So, kumusta? May star ka ba? Wala. Ay, dalawa Ito mga bro So pakita ko muna sa inyo mga bro bago natin i-rewiring to. Tingnan muna natin. Bali mga bro, yung error 1 po yung error 1 malimit naman yun sa rectifier. Minsan naglulos or mahina, or yung battery terminal mahina na yung battery or loose yung mga battery terminal. Nung pinalitan natin ng mga bagong mga fuse mga bro, tapos nilinisan natin yung terminal ng battery, nawala po yung kanyang error 1. So ang problema yung error 3 mga bro. Dito pag inon natin wala po siya, pero pagka pinandar natin yan, okay, mandar na siya, di ba? Ayun, patayin natin yung flash. Ayun lumabas yung error 3. Tapos ito nagbi-blink yung kanyang indicator ng overheat indicator. Ayan. At saka yung check engine mga bro. So bali, 3 na yung nag-diagnose dito na shop na mayroong mga ECU ay diagnostic tool. Hindi pa rin nawawala kahit anong reset. Kaya ito troubleshoot natin mga bro. Ano yung mga possible na dahilan So baka mayroong kayong mga bro, yung mga tropa natin ng mga mekaniko dyan at mayroong mga sniper na naka-experience na ng ganito. Baka mayroong kayong idea mga bro dito sa error 3. Pero nag-research tayo mga bro. Ganito yung hinabi ng ating Google. Ito mga bro Sabi ko naman sa inyo mga bro, hindi naman tayo ganun kagaling sa mga FI. So ito mga bro, so nag-research tayo. Ito yung mga possible daw na dahilan dito. Error 3, error code 3 on Yamaha Sniper usually indicates an issue with the ignition coil or its kita niyan, related wirings. It could also be related to a fault crankshaft position sensor. Ayan, crankshaft sensor daw. Nangingay naman ang aso nito. Ayan. Sabi dito ay here's a breakdown of potential causes and troubleshooting steps. Ayan. Ayos din naman talaga mga bro research Kaya kayo mga bro, kung meron kayong mga sira, pwede kayo mag-YouTube, pwede kayo mag-Facebook, pwede kayo mag-Google. Kasi maraming sinasabi dito sa online, patayin muna natin kung ano yung mga possible na dahilan. Ito yung sinasuggest dito ng Google mga bro, i-check natin Ito na yung mga possible causes. Faulty ignition coil, okay? Ibig sabihin, faulty ignition coil mga bro, possible daw itong ignition coil. Lagyan natin ng flash. Ayan, ito mga bro yung ignition coil natin. So meron dalawang wire yan. Isang positive at isang galing ng ECU. Yung itong sa baba, ito yung positive, ito yung orange. Yan yung galing ng ECU. Yan yung sinasabi dito. Faulty ignition coil. So try natin palitan ito muna. Tapos, yun nga. The ignition coil is responsible for creating the spark that ignites the fuel air mixture. A bad coil can cause cause the engine to misfire or not start.
Pero ito naman nag-i-start, so possible hindi siya sira. Ano? Ito, pangalawang suggestion ay wiring issue. Ayun na nga. Possible nga yung wiring issue mga bro. Kung makikita nyo kasi dito, maraming naka-install. I-check natin yung mga positive at negative dito mga bro. Baka naglulos na po siya. So, tatry natin erekta. Ano, baka possible din yun. Yun ang sabi. Ayan, wiring issue. Check your for any damage or loose wirings. Ayan na nga. Lahat ng sakit mga bro, i-check natin. Lahat ng mga sensor, i-check natin. Magmula sa battery, sa ECU, lahat ng sensor, auto sensor, CKP sensor, pati yung sa mga throttle body natin, i-check po natin yan. Pati yung sa pan, i-check natin. Lahat. Basta lahat ng sensor mga bro, i-check natin. Ano. Tapos, ayun na nga. It can cause errors related to ignition and fuel delivery. Yun ang sabi. Pangatlong suggestion mga bro ay yung crankshaft position sensor. Ito yun mga bro. Nakakita kayo ng sakit dun sa ilalim na may tatlong wire. Ayan yung CKP or yung tinatawag na crankshaft position sensor. Possible din daw yun mga bro. Ayan. This sensor provides timing and information to the ECU. If it's faulty, it can cause errors related to ignition and fuel delivery. Ayan ang sabi. Pangatlo, ito yung pang-apat mga bro, yung fuel injector issues. Yung fuel injector mga bro ay dito nyo makikita yan sa, ayan, sa may ECU natin. Ayan. Nandyan yung, ito. Yan yung fuel injection natin. Okay? Ano pa ba? While less common, a faulty fuel injector could also trigger this code. Yun, possible daw na yung ganitong fuel injector issue ay mag-trigger ng ganitong code. Yung code nga is yung ating error 3. So, lilinisan din natin yan mga bro, i-check natin. Pang ilan na ba to? 1, 2, 3, 4. Pang 5, ayun ang problema. ECU problems. In rare cases, yun naman pala, rare cases naman pala mga bro. Huwag kayo mag-alala. The ECU itself might be malfunctioning. Possible yun mga bro. Mahal to. Pag nagkataon. Tapos, meron dito mga bro sinasuggest na troubleshooting steps. Ayan. Inspect wiring, check ignition coil, crankshaft position sensor. Ayan na nga mga bro, ano. So, meron mga suggestion dito. Dahil ngayon lang din tayo mag-aayos ng sniper na ganito na error 3. Ito nga mga bro ay susubukan lang naman natin kasi tatlong shop na rin ang gumawa nito mga bro ay hindi rin mapatino. Partida, yung mga shop na gumawa nito ay mayroong mga diagnostic tool, ano. Susubukan muna natin mga bro yung sinasuggest ng Google. Tatry muna natin. Ipakita ko muna sa inyo mga bro Tapos hindi ko na siguro i-step by step yung pag-troubleshoot kasi matatagalan tayo mga bro. Kasi ang gagawin natin, lahat ng sinabi doon susundin natin. Lahat ng wiring, i-check natin baka may putol o baka may loose connection. Okay? So paandarin natin ulit mga bro. Ang problema kasi nito, kapag ka umaandar, walang RPM. Ayan o. Pag ino natin, ayan, lumabas na naman yung check engine. Lumabas yung overheat. Error 3. Pag nirev mo, ayan o, paatras. Wala siyang RPM. Sinsya na kayo mga bro, maingay yung aso dito. Nakatali kasi yan. Okay, so gawin muna natin mga bro. Tapos kapag ka nasolusyon na natin ay share ko sa inyo yung naging problema niya. Bakit nagkakaroon siya ng ganong klaseng error. Mahaba-haba pa ito dito mga bro kasi magre-rewiring pa po tayo, ano. So problema yung wiring kasi puro dugtong. Tapos yung ibang wire na ginamit pangit. Kaya ano to? So hindi ko lang napansin to naka-bypass pala yung ano mga bro. Hindi ko lang napansin to yung oil passage. Nagbutas sila dito. Papunta dito. Usually wala naman dapat to. No. Ngayon ko lang nakita to Okay. So hanggang dito lang yung video natin mga bro. Magandang araw po sa inyong lahat at ride safe po palagi.